objectives. Not unless maging maganda dito yung Tempest of Blades, tapos biglang retry alis, di ba? Well, nakakatakot yung lineup dito ng RQ Kaito. Kung titingnan mo, napakarami nilang stunts and crowd control. Even the Valentina, may options na nakunin yung penalty zone na magmumula dito sa isang Terisla. So magiging mahirap ito para sa Falcons AP Bren, pero hindi pa rin imposible. Falcons AP Bren versus RQ. Lahat ng mga nakatutok dyan, tumutok na kayo sa YouTube, i-share nyo yung stream, i-follow nyo na rin at saka i-subscribe. Alam nyo na yan, pag malaki nyo na ang kakayahan ng mga manlalarong Pilipino. I-search nyo lang guys, Philippine Esports Organization, lahat ng mga naging laban ay ina-upload din doon. So kung gusto nyo mas makilala at gusto nyo matuto dito sa ating mga magagaling na manlalaro, manood na kayo. Dahil minsan lang tayo makakita ng talagang best of the best kasi kung babalikan natin yung ibang qualifiers, doon din na-discover sila Yue, if I'm not mistaken. So nung meron tayong yung combine, di ba nag-cast ka rin nun, di ba? Tama? Oo, naalala ko, Maharlika Esports pa sila nun di ba? So dito natin makikita kung sino ang pwedeng bagong star or sino yung mga bago nating aabangan na bit-bit ang pangalan ng Sibol. Oy! Wait lang Si Mingguin. Bibit-bitin ata dito si Snake King si Oga na magiging puntiran niya. Tumama yung course of Crow. Follow up si Kyle. Level 3 lang siya rito. Tatama din yung chokes. Yung clothesline from hell. And nakakuha ng kill dito ang Falcons AP Bren. Binibilisan na ng mga bees. Oo, sabi kasi natin kanina, Mathilda daw. Ay, sabi ko lang pala, baka mag-Mathilda. Dinaway pa kita yun, decision. Hindi, pero sabi nila, ano pa bang pwede nating gamitin na may pakpak din? Walang iba kundi si Farsa. So, parang siling, ay actually skin niya na to may pakpak din. Tama ba? Oo, meron. So, talagang gusto nilang pabilisin dito ang play. So, kailangan sumagot dito ng RRQ Kaito. Pero kailangan nilang maging maingat. Kailangan nilang i-replicate yung game number 1 kung saan naiiwas nila lahat ng team fight kay Kuya Sai. Kumbaga, si Kuya Sai ang susi sa pintuan. Tama ka dun Actually, mag-agree ako dahil nga naman nakita natin ng game number 1 na siya talaga yung nagbigay ng ilaw dito at ngayong game number 2 kailangan nilang ingatan yan, pero sabi nila sige si Snake King level 3 lang yan pwede nating i-burst yan, habang si Flap ngayon tawang hampas lang, execution strike magagamit na nga rin niya, Flap ngayon tinamaan ng Petrify, Flicker as well will be used habang pasok si Snake King. Level 4 na siya dito. Pwede niya nang tawagin ang mga tropa. Pero may papasok ba? Ayun. Pumasok si Flap TC doon. Pwede siyang bumalik. Pero si Mingguin ay narito. Hindi tinamaan ng penalty zone. Pero hindi na rin makakaligtas si Mingguin. Akala ko kanina, alis na si Flap TC kasi hinahanap siya ni Ferds. Yung pala may bulaga play kaya naman makukuha din ng Falcons AP Bren yung objective against RRQ Kaito. At hinabol pa nga ni Kyle TZ. Naku, maganda-ganda ito. Early 3-0, ladies and gentlemen, para sa Falcons AP Bren. Atras muna si Kyle. Alam nila na walang retry. Makukuha ba ito ni Kyle TZ? Yes, sir. Pero tatlong nakapalibot sa kanya. Wala pang petri dito si Ferds. Flap TZ, execution strike. Habang si Mingguin naman isisilip din. Pero dun sa may bandang itaas, may ginagawa din ang Falcons AP Bren. Kung kabi-kabila ang mga gangs at mga skirmishes na sinisimula ng mga bees. Oo, parang dito, yung nangyari kanina dun sa may purple buff area ng RQ, kahit aware din sila nandun yung dalawang players nila, si Fio tsaka si Super Marco sa top. So parang nag-buy time din sila para hindi maikutan. So yung ginawa kanina ng RQ Kaito, na binibigyan ng space si Sai, yun naman ginagawa ngayon ng Falcons AP Bren dahil fully aware din sila dito sa potential or capabilities ng kanilang lineup and maagang Blood Wings agad para dito kay Yojiro Noda, kay Fio. And Kyle TZ as well ay meron ng added na item para dito sa ating laro. O nga no, again, critical muna ang inuna dito ni Kyle dahil nga naman yung sa recent update, di ba? Yung Ling hindi na siya attack speed dependent critical damage na ang naipataas sa kanya. So, kailangan i-capitalize ng Falcons sa AP Bren. Pero going back doon sa sinasabi mo kanina nung nasa draft pa lang tayo, purple buff dependent itong Ling. Kailangan mahanapan ng RRQ ng butas ito. Kaya lang dahil sa ginagawa ng Falcons AP Bren na aggression, parang ang RRQ ang kailangan kumapit dito sa patalim
Oo, kasi parang nakakalat dito yung Falcons AP Bren, tas poke lang sila. And speaking of, Di ba? dalawang players ng Falcon and AP Bren na natagpuan dun sa may bottom lane. So, ang ganda ng ginagawa nila dito kasi all over the place. Even si Few ay may sarili ding na sinuzone out para masira lang dito yung play. Ayan na si Ogwen. Master Nova. Ogwen to the rescue. Okay, buti na lang nandun si Master Ogwen. And nailigtas niya dito si Few. X-Nova. Grabe yung aggressive power ni X-Nova, no? May kita natin talaga na super confident niya sa mga hero na gamit niya. Pero Snaking ay narito. Pwede niyang tawagin ang mga tropa pero hindi niya mailalapag. Napakaga ata yung heavy spin. It can't easy with the treachery. Ngayon, pasok ngayon. Snaking ay atrasin. Patay si Denjiro in the process. Habang si Sai ay meron ng Feather of Heaven. Pwede na siyang sumama. Kaya lang, bago siya sumama dito, umatras na kagad ang Kingdom. Napagandang play para dito sa Falcons AP Bren. Parang yung hindi na nila binibigyan ng space. Uy, munti ka na si Mingwin. But yeah, para dito sa Falcons AP Bren, hindi nila binibigyan ng space or ng time makahinga yung RQ Kaito kasi kanina game number 1 parang, di ba sila yung panalo sa early game. Sabi nila, kung panalo tayo ng early game, ituloy-tuloy na natin. Bilisan natin yung play natin. Kung pwede tayong makakuha ng Torre, kuhanin natin kasi nakita naman natin ngayon nasira na ng Falcons AP Bren yung Torre sa may taas. Yeah. Konting pitik na rin din yung may bottom lane and really have to commend Ogwen din sa paggamit niya dito nung shortcut and even yung overtime. Parang kabisado niya yung movement speed ng kanyang hero na, di ba kanina si Few target na sa may middle lane tapos nakaawot pa siya. Sobrang kunat din talaga nung chip na parang tatargetin ba natin to or siya na ba yung bibigyan natin or hindi? Kasi diba kanina game number 1 galing ginawa na RQ Kaito, focus tayo kay Ogwen para wala na agad siya pagdating sa team fight. Well, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ngayon lang ako nakita ng Ling na nangaagaw ng purple buff 6 minutes pa lang ng game. Usually nakikita kong Ling siya yung inaagawan ng buff, siya yung tinatambayan. Pero Falcons AP Bren, pinapatunayan specifically dito kay Kyle TZ na matagal na panahon man akong hindi gumamit ng Ling at ng mga assassin, may asim pa talaga. Oo, matagal man nagling, ako pa rin ay magaling. Yon. That rhymes. May asim Nice pa. Oo, may asim pa si Kuya Kyle TZ dito. And parang alam mo sila yung tipo ng ang playing ng Falcons AP Bren, it's as if ayaw nila ng team fight. Pero if ever, okay na naman. Gagawa sila ng paraan para makatakas. Si Ogwen. Okay, bye-bye. Ang cute pala na no, kapag pumapasok sa Y-Walk. No? Oh, parang bigla nawawala. Ka naman nag-entrance sa concert. But yeah, yun yung concept. Parang may words dito yung side ng Falcons AP Bren na okay na dito. Fast Lord. Oo, ang bilis nito. Pero ngayon RQ, kailangan din nilang bilisan ng paghabol. Kasi kung titingnan mo yung lineup nila, heavy crowd control Basta mag-layer lang ng maganda yung skills na yan and mapatama nila kay Few or even kay Super Marco, okay na Kasi kailangan nilang tanggapin, hindi nila basta-basta mahuhuli itong si Kyle TZ. Dahil nga naman Link to, may Tempest of Blade. Pero nagamit na rin yung end trophy. Pasok si Kyle TZ, tamang dash. Si Saya magiging puntero niya at bagsak. Kagad itong si Simon Queen. Magtatransform into yung Wolf. Habang yung Black Dragon form ay nagamit na. Double kill mula kay Kyle. Kay P. Saison, pasok na naman. And si Few ay makakuha din ng kill. Fords ay atras. 3 members actually from RQ ay mamamatay sa kamay ng Falcons AP Bren. Oo, si Flat TZ lang dito yung naging trade ng RQ Kaito. So, nakita may damage kanina ni Kyle TZ kay Ferds. Buti na lang kamo merong Torre sa gitna. If not, ay possible na nag-dive palalo si Kyle TZ during that time. But 8-1 ang ating score, ladies and gents, para sa laban na ito. Ang laki ng lamang ng Falcons AP Bren. Parang inuubos na lang din dito ng Falcons AP Bren yung mga resources ay yung sinasabi natin kakunatan ni Snaking. 4 na players po ng RQ kahit yung gusto magpuk kanina. Grabe, kalahati kagad. Isang sundot pa lang mula kay Kyle. Enricos are there. Grabe si P. Saison. Pinapatunayan na naman na mabibilis pa rin ang kanyang mga pagpindot. At ang Falcons AP Bren, mind you guys, wala pang basag na Torre para sa World Champs. Oo, sobrang linis nung ginagawa nila dito ngayon sa ating laro. And even yung Defiant Sword ay talagang ramdam na ramdam mo against the players of RQ. Kahit parang isang
dash lang niya or isang Defiant Sword lang niya, nangalahati agad yung buhay kanina Oo. ni Sai. So, kung ikaw si Sai ngayon, parang ang hirap. Medyo struggling. Kung kailan ka ba talaga papasok sa teamfight or sasama ka ba sa teamfight. So, magandang pagkuha din ng Lord dito para sa Falcons AP Bren. Parang nangangamoy Game 3 para dito sa ating unang serye. Medyo kaya naman for RRQ Kaito na depensahan. Although medyo sabihin na natin 18 minutes or 19 minutes. Alam mo, sa totoo lang, hindi na ako nagtataka eh. Bukod sa malalakas tong mga teams na to, ikaw yung kasama ko eh. Malamang mag-game to. Hindi, pero kidding aside ha, may kita naman natin din yung adjustment na ginawa ng Falcons sa AP Bren mula doon sa game number 1. Game number 1, may mga, sabihin natin, may mga missed positions na nangyari doon at talagang napaghandaan sila ng RQ Kaido. Pero itong Ling final pick, for sure, hindi ito yung parte ng RQ na nakita na nila. Hindi nila super napagtayan na pwede palang mag-assassin uli itong si Saison. Oo, para sabi kasi natin kanina, surprise pick ng RQ kahit yung jungle eh. Oo. Ginaya, ay hindi naman ginaya, pero parang this is your own medicine ba? Sabi dito ng Falcons AP Bren na sige nga, gulatin natin ang mundo. Magling tayo. Kaya naman dito sa top lane ang Falcons AP Bren. Yun na nga, papasok heavy spin and Tori lang magiging tira nila. Ito na nga ba ang pagtatapos ng game number 2? Hindi. Kasi Tori muna sa gitna ang magiging target dito ng Falcons AP Bren. May pagsabay, nagamit na rin yung shortcut. Papasok ba dito mga members mula sa Falcons AP Bren? Hindi, Feather Dressing nagamit din. Sabay entropy palayo. Itong si Sai, killing spree na si Super Marco. At Tori naman ngayon sa ibaba ang nakikita ng Bees. Sobrang intense ng pinapakita din dito ni Super Marco. Ito yung mga pagka ganyan na yung galawan ni Super Marco, pwede mo nang ilista na talagang basay na siya. Ang sakit yung dragon. Doon pala sa ere, namatay na habang si X-Nova ay tumatakbo. Kailangan niyang umatras kasi Torre na nagiging punteriya and Falcons AP Bren takes game number 2. Na isusulat game number 3 para sa unang serye pa lang